Magandang araw po sa bawat isa po sa atin na nakatunghay at nanonood po at nakikinig sa ating Facebook. Sa sandali pong ito ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At ang tatalata po ay makikita po natin sa unang Pedro 1:6-7. Kung kayo'y nagtiis ng iba't ibang uri ng pagsubok, ito isang pagpapakita ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kayo kaysa sa ginto. Ang ating pong topic sa oras na ito ay patungkol po sa mga pagsubok. Hamon po sa ating pananampalataya bilang isang mga Kristiyano Sabi nga po, ang pagsubok ay isang uri o paghihirap ay kadalasan po ito na itinuturing po natin na parte ng buhay ng Kristiyano. It's part of our Christian life. So as a Christian, normal po talaga na makakaranas po tayo ng mga pagsubok. Hindi ibig sabihin kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng mga pagsubok, ay ganoon din po tayo, kanyang mga followers ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa mga talatang ito na ating pong nabasa ay ang mga pagsubok pong ito ay maaaring magdulot o ito ay magpapatatag ng ating pananampalataya. So ang layunin po pala ng mga pagsubok kung magkaminsan sa buhay ay upang patatagin ang ating pananampalataya. Upang mas lalo tayong magtiwala sa Diyos, lumapit, dumulog, manalangin, at humingi ng awa sa Kanya. Hindi po dapat na tayo ay mas lalong lumayo kapag nakakaranas tayo ng pagsubok. Ito po ay pagpapatibay ng ating karakter at pagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos. Isa po ito, the more na nakakaranas tayo ng mga struggle, mga pagsubok, problema sa buhay, mas dapat ang reaksyon po natin ay mas mapalapit tayo sa Diyos. Hindi po tayo mapalayo. So, kapag minsan daw po ang ating pananampalataya ay sinusubok, huwag tayong mag-alala, sapagkat ang mga pagsubok na ito ay nagdudulot ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagdudulot at pagkakaroon ng pag-asa. So, the more na sinusubok tayo, natututo tayo magtiis, natututo tayo na ma-stretch ang ating pananampalataya at mas lalo pa tayong lumapit. Sapagkat ang mga layunin ng mga pagsubok na ito ay upang maging matatag po tayo at lumakas pa ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga po ng ating binasa sa unang Pedro, yung mga pagtitiis natin, yung iba't ibang uri ng pagtitiis at pagsubok na ito, ito po ay kapahayagan ng ating pananampalataya. Mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Ng ating pananampalataya ay mas mahalaga kaysa ginto. Kung paano ang ginto ay dinadalisay, pinupurify, ganun din po ang ating pananampalataya. So, mahalin tulad po natin na may mga bagay na inaalis ng Diyos sa ating buhay, mas lalo pa tayong lumapit. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging dependent sa Kanya. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili kung hindi magtiwala tayo sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Yung mga pagsubok na ito, pansamantala lamang po ito. Mas maganda na humaharap tayo sa buhay na kasama natin ng Diyos sa mga pagsubok na ito. Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis sa mga pagsubok sapagkat pagkatapos ng mga ito, tatanggap siya ng korona ng buhay. Ayun po ang pangako sa aklat ng Santiago. Matapos po nating subukin, makaranas po tayo ng mga pagsubok na ito, habang dinadalisay ang ating pananampalataya ay tatanggap daw po tayo ng crown doon sa kalangitan. So masarap mabuhay na tayo ay lumalapit sa Diyos, lalong pag tayo sinusubok, mas lalong lumalapit tayo at kumakapit tayo sa ating Panginoon. Ito pong mga talatang ito ay nagpapakita ito na ang mga pagsubok ay hindi dapat natin katakutan o iwasan sa ating buhay, kung hindi dapat natin itong harapin ng may pananampalataya, mga kapatid. Kailangan po natin itong harapin. Yung pananampalataya natin sa Diyos ay wag pong mawawala.
At dapat mayroon din po tayong tinatawag na sa pagtitiis. Ano po. So, salamat po mga kapatid sa inyong panonood at pakikinig ng ating Facebook. Hanggang dito na lamang po. Salamat po at maraming salamat. God bless you all po. Thank you very much.